Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paano mo nga siya kaliligtaan, kalilimutan at tuwiran, kung batid mong siya'y mahiwaga, ang Diyos na dakila? Paano mo siya pagiging marapating maging suwail na anak, kung batid mo ang lahat ay siyang may likha? O mga mahal, pagnilayang tuwiran, sa nagmulang buhay, sinong may karapatan? Kung ang lahat lamang ay nakatuon sa hiwaga ng Ama, kakamti ng himala, kahit mahirap para sa madla. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Sino nga bang magsasabing sa isang bata ay lalabas ang gayong pananalita? Tunay nga pong kay sarap na mapakinggan mo at makita ang mga batang ganito ang pag-iisip. Ano po? Yung hindi po makakaunawa, sadyang hindi po maaabot ang ibig ko sabihin. Alam niyo po, nung hindi po ako ganito, ang dami ko rin pangarap sa aking pamilya, sa aking mga anak. Kumbaga, mataas din ang pangarap mo, no? Hindi ko po alam bakit nagkaganito ang isip ko. Bakit na iba, pinihit na bigla. Sabi ko nga po sa mga apo ko, lumaki lang kayong may takot sa Panginoon, kilalanin nyo lang ang Panginoon, masaya na. Hindi ko po alam, hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo lahat, subalit yung nakakaunawa sa akin, batid ang aking damdamin, tarok ang aking kalooban. Maunawaan po sadya ang aking ibig sabihin sa inyong lahat. Hindi po tayo pwedeng mabuhay ng hindi kumakain. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng hingi na lang ng hingi. Ayaw din naman po ng Panginoon ang tayo'y walang ginawa kundi humingi. Ano po? Subalit, salamat sa Panginoon, sa patnubay niya, hindi pa naman po yata nangyari sa akin ang humingi. Pero salamat sa Ama, hindi rin po niya ako pinababayaan. Sapagkat ang salita niya ay buhay at ang mga salita niya ay walang pagkabula. Maaari nga pong magtaka ang maraming tao, hindi naghihingi, bakit eka nakakaraos? Bakit eka? Talaga pong pag may nakakakita at nakaayos ka, nakapusturya ka, sino magsasabing wala kang pera, ano? Pero alam niyo po ba, ang sarap palang mamuhay ng gayon. Yung walang maraming pangarap, yung walang maraming hinahanap. Kapag pala marami kang pangarap, marami kang hinahanap, mahirapan ang isip mo. Mahirapan ang damdamin mo. At nawa nga po ay tuwirang makilala ng tao ang katotohanan na hindi naman ang kaligayahan ay kung ano-ano, kung hindi dito po nagmumula sa damdamin. Kaya nawa kayong lahat, maunawaan nyo nga po ang ibig sabihin ng Ama, yung kanyang kabanalan. Subalit hindi mo man hilingin, kapag ginusto niyang ibigay, nagugulat ka pa kung minsan, masusurpresa ka.
Kaya napakalaki pong pagbabago ng nasa Panginoon. Kapag may pinasisilay po siya sa akin na, tingnan mo Eka, pagmasdan mo anak, kayo dito, kayo doon, kayo diyan. Yung pong mga, ang hirap. Halimbawa po, nagtitinda ka sa palengke. Madaling araw pa lang, hating gabi pa lang, nagtitinda ka na, nahanap mo na yung paninda, inaabot ka pa ng hapon. Ang Panginoon ay hindi mo maalala, hindi mo mapaglingkuran na masambit man lang na turete yung isip mo, madaling-madali ka sapagkat habol ka ng habol sa buhay mo. Dumarating po yung pagkakataon na nagkakasakit sila na hindi man nalasap yung ligaya. Hindi man nakatighaw. Ganun at ganun pa rin. Ano po kaya sa palagay ninyo? Alam niyo po, nasa guhit ng palad yan. Yun namang sasabihin ay, kahit naman ako ay gumagawa ng masama, nakakaligtas naman ako talagang napasarap pa nga Eka ako ng buhay Alam niyo po, sadyang ang lahat po'y may takda. Totoong totoo po. Nakakalagpas ka man ngayon, daratalang takda na, sisingilin ka sa masama mong ginagawa. Kaya po, ano na kaya ang pinakamasarap na buhay? Nalaman niyo na po ba kung ano masarap na buhay? Nawa po'y malaman ninyo. Sige po kayong mga may sakit ngayon, pag nilaya ninyo. Ilan sa inyo ang may karamdaman dito na wala nang inisip kundi yung buhay ng magkasakit. Ang sakit naman ang iniisip ngayon. Sige po, masaya po ba kayo? Mahirap magpaliwanag, ano? Sige po, pag-aralan ninyong mabuti, ano po? Kung bilang isang apo kunching ay hindi nakadama ng ligaya, siguro po hindi talaga maglilingkod, ano? Maaari pong sabihin ninyo na hindi na ba nagbibilang tao? Kumisan po, tinutokso. Pero nilalabanan po yun. Ano po yung tukso? Halimbawa, pumunta ka sa isang okasyon. Wala kang kasamahan na ukol sa kabanalan na ang ginagampanan ninyo yung pangkabanalan, kundi sama-sama, puro okasyon na yun ay sanlibutan ang nasa isip at damdamin. Ano po ang pakiramdam mo? Wala kang kaisa. Masaya ka ba? Totoo po. Sadyang totoo po. Kaya papuntahin mo sa isang kasalan na masaya, sa isang birthday na masaya, sa isang party baga na masaya, at papuntahin mo ako bilang sa Apo Kuching sa ganitong gawain. Saan po ako masaya? Totoong totoo po. Naririnig po tayo ng Panginoon. At hindi ko naman po yun sasabihin sa inyong dapat lahat sa inyo ay maganap din. Pero alam niyo po, kung magaganap sa inyo, mararamdaman niyo rin ang sinasabi ko sa inyong kay sarap sa piling ng Diyos Espiritu. Totoong totoo po, kung nasa Panginoon lang ang tao, walang masasayang na oras, walang masasayang na salapi, walang masasayang na gugugulin ang panahon sa walang kabuluhan. Totoong totoo po, kapag nasa Panginoon ka, walang masasayang. Sa lahat ng sandali, walang sayang. Sapagkat lahat ng panahon ay ginugugol mo para sa kabuturan ng puso mong kagalakan na darama, at habang pinaglilingkuran mo ang Ama, nililisya ka sa lahat ng hindi dapat masayang na oras mo. Buhay po ba ang Diyos? Wala po ang masasabi kundi itong pinapasok sa akin. Tayo po ay mapaghangad pag wala tayo sa kabanalan. Ano po? Pag nasa pagkatao tayo, lahat ng sinasabi sa iyong kikita ka, tinatanggap mo, no? Wala ka nang pinagdadalawang isip at sinusuri pa. Basta't pag naipaliwanag sa iyo, kikita ka, ganyan ang kikitain mo. Agad, sasagpangin mo na, no?
Kaya pangkaraniwan naman po, yung mga taong manloloko, naloloko yung madaling kumagat sa pera. Totoo po ba yon? Bakit po? Sige po, pag-aralan ninyo. Isang halimbawa po ako nang hindi ako ganito. Pag may lumapit sa'yo, halimbawa sa insurance, papaliwanag niya sa'yo, no? Dahil gusto mong kumita yung pera mo. Kagat ka naman agad. Ang dali ko pong maloko. Kaya ako, ilan ang naloko sa akin, nanloko sa akin. Hindi ko na nakuha yun. Bilangin mo yung panahon na yun. Ngayon po, siguro po dahil alam nila wala na akong pera na para alukin ano. Pero kahit alukin po ako at may pera ako, siguro hindi ko nakakagatin. Bakit po? Sapagkat kapag nasa Panginoon ka, lahat ng sandali, lahat ng oras ituturo niya sa iyo kung anong dapat gawin mo. Wala pong masama sa mga insurance kung tama, kung pakikinabangan. Subalit kung nandadaya at nadadaya ka, eh hindi po tama ano? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, nung hindi ako ganito, eh dalawang ahente po ng insurance, eh ako'y niloko eh. Pero salamat sa Panginoon, ngayong ahente ko si Kristo at ang Ama, walang naloloko sa akin. Sapagkat, napapabuti ang isip ko, napapabuti ang damdamin ko. Napakasarap po. Napakasarap. At siguro kung magbabahagi rin po ang ilang kapatid ko, isa rin sila sa mga naloloko sa panahong nang hindi pa nila kilala ang Ama. Ano po? Napakaraming manloloko sa mundong ito. Paano kayang nangyayari yun at paano kaya ginagawa yun ng tao? Ano po? Sa palagay niyo po, bakit? Sapagkat ang mundong ito ay punong-puno ng pagkakasala. Kaya't kung hindi mo pag-aaralan at di ka iiwas sa tukso, ikaw mismo matutukso. Buhay po ba ang Diyos? Wala nang pinakamasarap sa buhay ng tao kundi yaong payapa kang nakahiga, walang iniisip na masama, walang maraming iniintindi, kundi ang pagpapakabuti. Mangyayari rin po pala yan. Kahit may negosyo kayo, pwede kayong magpakabuti. Kahit na naghanap buhay po kayo, pwede kayong magpakabuti. Kung ang Diyos ang nasa sa inyo, sa puso't isipan ninyo'y naghahari siya. Sapagkat, kung paano minimithi mong magpakabuti, binibigay naman niya ito. At kung paano naman binibigay niya sa'yo, matututunan mo kung ano ang nararapat na kaukulan. Isang halimbawa lamang po, yaong kaganapan na agad kang tumatanggap. Yung po bang pag pinaliwanag sa'yo eh, madali kang maakit pagdating sa pera, no? Subalit, pagdating sa kabanalan, ang hirap akitin ng tao. Buhay ba ang Diyos? Lahat naman ng tao gusto'y maligtas ang kaluluwa. Tama po ba? Subalit, hindi naman lahat ng gustong maligtas ay gumagawa ng kaligtas-ligtas. May mga bagay po na bilang isang Apo Kunching, dinaratal na mensahe, subalit, hindi lahat ay maaabot ng tao. Kaya kung minsan, ang mensaheng yaon ay sinasarili ko. Ako po ay nakakapagbata kung ano man ang mensaheng niloloob ng Ama, sapagkat pinagtitiwalaan ko siyang buhay na nangusap sa akin. Pinagtitibay ng aking pananampalataya ang pag-asa ko. At yan po ang pinakamahalaga. Hindi ka magkakaroon ng panlasa ng buhay na maligaya kung wala ang asin ng pananampalataya mo. At yan po ang pinakahigit na marapat matanggap ng tao.
ang magkaroon ka ng panlasa sa iyong pananampalataya. Sapagkat anumang sabihin mong mananalig ka't mananampalataya ka ng Ama, kung wala kang panlasa, hindi mo mabubuo ang iyong gagawing kabutihan. Kung kulang ang lasa nitong pananalig mo, hindi mo makukumpleto. Tulad ng pagkain na kulang sa rikado, hindi masarap ang lasa. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag nawawalan ka na ng lasa, kailangan muli magkalasa ka. At kapag ang alat, ang asin sa buhay mo ang siyang nawala, mawawala ng lasa ang iyong buhay, pananampalataya at pananalig sa Ama. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakasarap sa isang buhay, pananampalataya, ang maramdaman mo, ang malasahan mo, kung gaano ang sarap ng pananalig mo sa Ama, na may katapatan at may katotohanan. Kapag ang pinangungusapan mo ay wala pang naaabot sa sinasabi mo, mahirapan kang magpaliwanag. Tama po ba? Kayo, mga guro kayo, kapag may tinuturo kayo sa estudyante, at kahit anong gawin mong paliwanag ay hindi niya naunawaan, hindi kaya nahirapan kayo? Ganyan po ang katotohanan na ginampanan ng isang Kristo. Nahirapan po sapagkat sa pananaw niya sa mga tao na alingas-ngas ang mga katawan, hindi alam kung saan susuling, di nila alam kung ano ang kanilang gagawin sapagkat di nila batid ang katotohanan. Kayo mismo sa sarili ninyo, kung may panlasa ng pananalig at pananampalataya nyo, makaaabot na kayo ng pangunawa na kalooban ng Ama ang siyang mararamdaman ninyo. At naway maganap ito sa inyong lahat, lalo't higit kayong mga nangangailangan ng habag at awa ng Ama, na tuwirang humihingi ng kagalingan ng inyong karamdaman, ng kalutasan ng inyong mga problema, ng mga kagaanan ng inyong mga dinadala. Kailangang magkaroon kayo ng panlasa, ng matapat na pananampalataya, ng malalim na pananalig sa Ama. Ang panlasang yaon ang bubuhay sa inyong matapat na pananalig kapag nalasahan nyo ang pag-ibig ng Ama. Ang maalab na pag-ibig niya, ang kumpletos rikados niyang binigay sa buhay mo, yung pagmamahal, pagkalinga, at paggabay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Inyong pakinggan ang mula kay Mateo. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ay inilalagay ito sa takalang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Nakikita mo ba yung kapwa mo sa kanyang mga ginagawa? At ikaw na may panlasa na kaloob ng Ama, ang liwanag ay nasa sayo. Nararamdaman mo ba kung paano ang hirap ng Kristo sa buhay mo sa tuwing nakakakita ka ng kapwa mo na para bagang kailayo nila, na para bagang saliw ng mundo, kaliwan ng mundo ang ninanasa? Magalak kayo at magpuri sa Ama.
kung gayon ang inyong pandama, sapagkat patotoo lamang na nararamdaman nyo kung anong hirap ng kalooban ng Kristo't Ama kapag ang mga anak niya ay nawawalay sa kabanalan niya. Subalit, kayo ba'y isang tao na walang pakialam? Kahit na magkasala, magkamali sa bawat araw, ay di kayo nababagabag, hindi kayo nag-aalala, ba't nagkasala kayo? Naway dumatal ang araw, ang takdang oras na maramdaman ninyo sa bawat pagkakamali, may Diyos na nahihirapan, may Amang nahihirapan sa buhay ninyo kung bakit nagiging sayang at hindi nagkakaroong kabuluhan. Katotohanan ang sakit tinuturan, kaya't ang taong natanglawan at nagliwanag na, walang minimithi kundi makapag-akay ng katotohanan ay maibigay sa kapwa niya. Mga mahal, mapapalad kayong nagmimithi na maging asin ng kapwa nyo. Mapapalad kayong nagnanasang, mapaalat ninyo ang panlasa ng kapwa-tao kung papaano mapag-aalab at mapagiging tapat na pananalig nila'y matanggap. Ikaw ba isang may panlasa? Maalat ba ang iyong pananampalataya? Maalat ba ang iyong pag-ibig sa dakilang Ama? Maalat ba ang iyong pagnanasang ika'y makakilalang higit pa, magalak at magpuri, sapagkat ito ang dapat kamtin ng lahat ng tao, ang matigib at maging ganap sa pagtitiwala sa Ama. Naway maging isang asin kayo sa kapwa nyo. Naway maging isang tulad kayo ng mga apostol na pinahayo upang kamtin ang pakikibaka, upang sundin ang kalooban ng Ama, upang tuparin ang layo ng Kristo, at upang mapakilalang Diyos Amay buhay at totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kailan mo ba nararamdamang humihina ang iyong pananampalataya? Tanungin niyo po ang sarili niyo at matutugunan kayo. Anak ng Ama, kailan mo ba nararamdamang humihina ang iyong pananampalataya? Kung saan mahina ito, yun ang hilingin mong mapalakas sa iyo. Kailan mo ba nararamdamang lumalakas ang iyong pananalig? Kung papaano mo nararamdaman ito, patuloy mong gawin upang patuloy na lumakas ang iyong pananampalataya. Paano mo ba nalasap o nalasahan ang dulot ng Ama na mabuti sa iyo? Ikaw ba'y nakadama na? Nalasahan mo na ba ang dulot niya sa iyo? Kung magkagayon, huwag mo nang mithiin pang, hindi mo na muli pang madama, kundi patuloy mong ito'y madama at patuloy mong malasahan ang grasyang mabuting kinamtan mo na. Buhay ba ang Ama? Ito'y mga tanong na pawang katotohanan kung pagninilayan ng bawat isa. Saan ba ako bihina? Kapag nasagot mo ang sarili mo, patuloy mong palakasin kung saan ka mahina. At patuloy mong idulugyan sa Ama, ipagkakaloob niya. Saan ba ako nagiging marupok? Bakit nakukuha kong magkamali? Kapag natugunan mo yan, kung saan ka marupok, at bakit natatangay ka ng iyong pagkakamali, hilingin mo sa Ama ang pagiging marapat mong ikay tumatag upang ang tuksong yaon ay hindi maagaw ka. Mga mahal, kapag ang hinanap mo ay ang pananampalataya para lumalim, hindi mo ito makukuha sa paglilibang, sa pakikitungo, sa kasiyahan at kagalakan. Makikita mo ang malalim at makakamtan mo ang matapat na pananampalataya kapag hinanap mo ang mga banal na salita
ng Ama, na siyang iyong pagninilayan at bubulay-bulayin. Sa gayon, matatanto mo ano at sino ka, at sino ang Ama na bumuhay sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig, nawa magliwanag ang inyong pangunawa. Sa gayon, magkakaroon kayo ng panlasa. Namimithiin ninyong patuloy na sumarap. Maging malinamnam pa, maging maalat ang inyong pananalig sa Ama. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Sumainyo ang kapayapaan, paghariang lubos, ang bawat may pagnanasa, matunton at kamtan ang marapat sa tuwina. Sa gayon, mapapatotohanang Diyos Ama'y buhay sa buhay ng bawat isa. Yamang kinikilala at kumikilala, kakamtin ang ligaya. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba ang asin ay pantimplano? Kung sasabihin ng tao, kung walang asin, patis na lang. Di alat din po yan, ano? Sa makatwid, kapag ang pagkain ay walang timplang asin o alat, hindi masarap, ano? Kapag lumabis naman yon, makakain mo ba? Po? Kaya dapat ay tama lamang po, no? Tamang-tama sa panlasa. At yan pala ay magiging ganap din kung ang pananampalataya nyo ay tamang-tama sa panlasa nyo. Magiging maganda rin ang pakiramdam nyo. Magiging mabuti rin ang inyong pakiramdam. Buhay po ba ang Diyos? Lahat ay nakasalig sa panlasa. Sa pagkain, pag hindi masarap ang panlasa mo, hindi ka masasarapan. Sa pagmamahal, pag hindi mo na narasap, naramdaman ang maalab na pag-ibig, walang buhay. Ano po? Sa makatwid, nagkakaroon ng buhay ang tao ng panlasa ang buhay sa tamang templado. Buhay po ba ang Diyos? Tulad po ninyong mga may sakit, paano kayo suisigla? Paano kayo magiging maligaya? Kung may takot kayo, pag-aalala kayo, pagkabahala, o walang pag-asa, sisigla po ba katawan nyo? Lulusog po ba ito? Makakawala ba kayo sa mga paghihina ng katawan nyo? Hindi po. Kaya, bigyan nyo ng lasa ang inyong pananampalataya at kayo rin mismo makadarama sa Diyos Ama. Buhay po ba ang Diyos? Alin po ang gusto nyo? Pagdating nyo, gagamutin ka? O nakikinig ka ng mga salitang Ama ay nagbabahagi para magliwanag ka? Ay, parang hindi po kapani-paniwala lahat yan. Sa totoo lang po, meron sa inyo'y gusto pagdating asikasuhin na. Itong gamutan pong ito ay pagbubukas diwa sa inyong pananampalataya. Upang kapag naunawaan nyo ang malalim na pananalig at pananampalataya, baka hindi ka man hinawakan, masaya ka. Opo, totoo yan. Baka pag naramdaman mo ang Diyos, hindi ka man kinausap bilang apo kunching, maligaya ang puso mo. Sapagkat ang nagpaligaya sa iyo at nagpasaya, hindi mo man nakita, nadama mo ng puso mo. Nadama sa puso mo. Kaya yun po ang pinakamahalaga. Buhay po ba ang Diyos? Katulad din ng naglilingkod. Kung hindi niya nararamdaman ng kaligayahan, masaya ba siyang maglilingkod? Kung hindi siya nakakadama ng kasiglahan, maligaya kaya siyang maglilingkod? Kung hindi siya nakakadama ng pagkupkup ng Ama, siya kaya maglilingkod? Yan po ang katotohanan. Kailangan lahat may panlasa.
Nararamdaman mo, nalalasahan mo ang pagkupkup ng Ama sa buhay mo. Ang pagpapahalaga niya sa iyo at pagkalinga niya. At kapag ito ang naghari sa iyo, sigurado, magiging maalab na ang iyong pananalig sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, nawa kayong tutulog-tulog pa sa pananampalataya, ay maging maalab na ang pananalig. Kayong mga sarado pang diwa sa pananampalataya, mabuksan na at magkaroon ng tunay na pananalig. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, tandaan po ninyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa mga banal na salita na nagbibigay buhay. Buhay po ba ang Diyos? At masusubukan nyo ang sarili nyo na ganang kayo'y nagbago na sa mga pinagdaraanan ninyo. Totoo po yan. Itaga nyo sa bato. Apo kunching bat sa bato. Sapagkat ang bato, pag tinaga mo, aaldag yung talim. Baka masira yung gulok mo. Yan ang patotoo na baka maalala mo yung salita ng Kristo, akong sandigang batong walang katibagan. Buhay ba ang Ama? Subukan po ninyo, gawin nyo ang marapat, tupdin nyo ang ganap, kayo'y magagala. Buhay ba ang Ama? At napakahalaga na matutunan ng tao ang pagtitiwalay dapat gawing totoo. O sige po, halimbawa may asawa ka, wala kang lubos na pagtitiwala sa kanya. Hindi ba ang dami mong iniisip? Naku, gabihin lang sandali. Ba't kaya ginabi? Baka may babae. Ano po? Isang halimbawa po ito. Kung wala kang tiwala sa kaibigan mo, totoo na sinasabi sa iyo, para hindi ka pa naniniwala. Patag ba damdamin mo sa kanya? Yan ang pawang katotohanan. Kaya kung kayo'y nagtitiwala na totoo sa Ama, mananalig kayo sa kanyang magagawa. Paniniwalaan nyo ang kanyang gagawin sa inyo at hindi nyo pag-aalinlanganin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang gagawing kahiwagaan. Kaya naman, dahil gayon ang iyong pananampalataya, nabubuhay, naganap ang iyong pag-asa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, matigib kayo ng galak. Sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo upang ang saradong diwa ay mabuksan at makaunawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa palagay niyo po, mga mahal ko, kung ang mga hinirang ng Kristo'y walang naging panlasa sa kaloob ng Kristo, makakatalima kaya? Makasusunod kaya bilang mga alagad? Hindi. Sapagkat kung ang panlasa nila bilang sarili, na may pagpapahalagat, nagpahalaga sa sarili at hindi ang pinahalagahan at nalasap ang kaloob ng Kristo, kailan may di nila matutupad ang pagnanasa ng Kristo na tuparin nilang ganap. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kayo ring mga mananampalataya, kung hindi ninyo pagtitibayin sa puso't isipan ninyo na ang inyong sinasambay may magagawa sa inyo, hindi rin kayo magtitibay sa pananampalataya niyong gagawin ito ng Diyos ko dahil buhay siyang sinasamba ko. Buhay ba ang Ama? Kaya magalak, magpuri at magpasalamat ang taong nabuhay na ang panlasa, umalat at nanuuli ang lasa ng kanyang pananampalataya. Sa gayon, umasa ka, may bibigay sa iyo ang Ama nang dahil sa pag-asa mong patototohanan niyang siya'y buhay na kinikilala mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya ayon sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim at panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita,
o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit, at pinangaral ko'y hindi. Paano ninyo mawawawaan aking tinuturan? Kayong ilang naririto na walang pandama at walang pangunawa pa, walang nababatid pa ukol sa mabuti na marapat kamtan nyo, tupding ganap ninyo. O kay hirap na yula ang dapat at sapat na maging ganap ninyo, dapat na matanggap, o aking mga mahal, ganap ninyong pagnilayan. Paano nyo makakamtan ang hiwaga ng buhay kung di kikilalanin ang magbibigay nito at sa inyo'y magpapatupad na hiwagang kakamtan sa buhay ninyo, ang himalang tuwirang sama lang makakamtan, sama lang magmumula, siya lang ang may alay at may karapatan gawing lahat ang marapat. Kay hirap isiwalat, kay hirap ihayag, ang sa tao'y di matanggap, at sa tao'y may pag-aalinlangang ganap. Subalit kailangan ninyong gawin ito. Wika nga ng katotohanan, pinalagok ko na kayo ng gatas. Kailangan nyo nang kumain ng matigas-tigas, sapagkat kung mananatili kayo sa gatas, paano kayong makakakain ng matigas upang mabatin nyong matibay ng inyong mga bagang? Upang makilala ninyo ang inyong sarili, kung kaya na ninyong lumaban at makibaka sa buhay. Mga minamahal ko, ang pananampalataya ng tao hinihingi sa lahat ng tao. Subalit hindi ito kailangang pag-ukulan muna ng malalim na katalinuhan. Hindi mo na kailangang gugulan mo ng katalinuhan, kundi ito'y sa kalooban ng Ama at sa kadakilaan niya magmumula. Kaya't kung ang lahat lamang ay tatanggap, magkakabahagi kayong lahat. At tuwirang mapapatotohanan ng mahiwagang Ama ninyo na magagawa ninyo ito sa inyong mga anak, na tinatawag niyang mahal na mahal ko kayo, at sinasambitan niyang kayo'y iniibig ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't mapapalad ang mga anak ng Ama na tuwirang nagmithi, na humigit pa ang matutunan at tuwirang madamas siya. Hindi ka mabibigo, pakikita niyang buhay siya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Noon po, may tanong ako sa Panginoon, subalit hindi niya ako tinugon.
Sa pag-usad ng panahon ng aking paglilingkod, di man niya ako tinugon, nakita ko po ang katugunan sa bawat kaganapan. Ano po ang tinanong ko? Panginoon, bakit mahirap gamutin ang kaanak? Ang kakilala, mga kaibigan. Hindi ako tinugon. Umusad ang panahon, pinakilala ng Panginoon po sa akin kung bakit hanggang mangusap ang Espiritu. Anak, nabatid mo na ba kung bakit? Opo. Bakit po? Sapagkat kung kaanak ka, hindi nila nararamdaman yung nararamdaman mo na kaya ka lang naglingkod ay hindi naman gusto mo. Kundi mayroong nasa pagkatao mo na dapat nilang igalang, na dapat nilang kilalanin. Huwag ikaw ang pagmamasdan at tatanggapin lamang sapagkat ika'y taong walang magagawa sa kanila. At dumating ang pagkakataon na sadyang lubos na pinakilala ng Ama. Isang kamag-anak ang dumating. Ako, Eka, ay may sakit. Nagpa-doktor na Eka ako eh. Nagkasakit ako ng ganun. Kaya lang, Eka, ginamot nga yung sakit ko sa ganun. Subalit, ako naman ngayon ay ganito at ganyan. Sabi ko, tatapatin kita. Mahirap gamutin ang kamag-anak sapagkat maaring hindi ka makasunod sa sasabihin ko. Walang pagkabula. Kailangan mo kasi ganito, ganito. Ay, pwede ba ipanalangin mo na lang ako? Kasi Eka ay hindi ako pwede eh. Lalo ko pong naramdaman ang hirap ng kalooban ng Kristo. Habang ginagamot niya mga kababayan niya. Habang ang mga pinangungusapan niya ay kababayan niya. Totoo po pala. Sapagkat mas mainam pa yung hindi ka kaano-ano. Nararamdaman nila kung ano ka at sino ka. At kinikilala nila kung sinong sumasayo. Kaya magalak at magpasalamat po yung kaanak na napagaling dahil nagtiwala. Hindi sa bilang tao, kundi bilang ginagamit lamang. Maging yung gumagamot, maging yung nangangaral, maging yung ginagamit, nahihirapan din po. Hindi lamang yung ginagamot. Naunawaan po ba ninyo? Bakit nga po ba hindi? Halimbawa, kumari mo, kumari Eka, gamutin mo nga ako. Paano mo yung gagamutin, kumari ka? Siyempre, ano yung panggagamot mo, tao ka. Subalit, kung sa patnubay ng Ama, sa oras na yaon ay iginalang ang kung sino ang manggagamot sa Kanya, maaring nakadama, nakakilala at nakatanggap pa. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga minamahal na lingkod ng Ama, ito lang po ang habilin ko. Hindi pala tayo dapat mahirapan ng loob. Sapagkat maliwanag na nakikita mo kung sino ang sumusunod sa kalooban ng Ama, tinuran niya ng Kristo. Siyang aking ina, siyang aking mga kapatid sa makatwid. Kahit ano mo pa, anak mo pa, asawa mo, kapatid mo, hindi mo maililigtas kundi sila gagawa ng ikaliligtas nila. Hindi mo sila mapapagaling kung hindi sila mananalig at mananampalataya sapagkat ang kagalingan sa ganitong gamutan ay hindi sa tao nagmumula at hindi sa talinong lupa, hindi talinong pangtao sa lupa, kundi talinong mula sa Diyos na dakila. Buhay ba ang Ama? Kaya,
Marami na rin po akong nakausap na mga nanggamot at manggagamot nang sabi nga nila, bakit pag sa sarili ko hindi ko kayang gamutin? Doon po ako nalungkot. Ang tanong ko'y bakit? Ang sarili mo ba'y iba ang magagamot? At sa kapwa mo'y iba gagamot? Di ba isa lang ang manggagamot? Sa makatwid, kaya mo lang nagagamot yung kapwa mo, malakas ang loob mo dahil baka hindi, kahit hindi sila'y mamatay, eh, walang bali sa'yo. At kung sa sarili mo'y takot ka mamatay. Nalungkot po ako. At tinura ng Espiritu, yan anak ang pawang katotohanan. Kung tunay na akong may kaloob, sarili mo man, iaasa mo sa akin. Tulad ng pag-asa mong kapwa mo'y aking pagagalingin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa katotohanan lamang po, walang lakas loob na may gumamot sa inyo. At hindi maglalakas loob na gamutin kayo kung magbibilang tao. Sa makatwid, kaya lang kayo'y nagagamot at kaya kayo'y nahahatulan, mayroong gumagamot sa inyo na nagbibigay ng talino. Subalit pagbilang tao, ay hindi. Lalo na, buto ang pag-uusapan, internal organ. Eh kung yung gagamutin ay sa balat, nakita mo may gasgas. Gasgas lang, pwede. Lakas loob, ano? Kahit yung hindi manggagamot, eh, ginagamot nila yan. Subalit, pag yung mga sakit ay iba't iba na. May lakas loob ka kaya bilang tao? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, purihin, purihin, purihin siya. Nang dahil sa pag-ibig niya, nagbabahagi siya ng marapat, nagbibigay siya ng ganap, nagpapatupad siya sa sapat ng higit na makagagalak sa kanyang mga anak na sa kanya'y kumikilalang ganap. Pagpalain kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Lalo na kapag ganyang sakit. Salamat sa Ama, sapagkat kung magbibilang tao ka nga, lalo na yung may sakit sa baga, nakakahawa yun, tuberculosis. Sakit sa atay, nakakahawa yun. Subalit purihin ang Ama, ang wika nga, ang Kristo'y walang ginamot na kung anumang bagay. Subalit ang salita niya'y nakagamot kanino man. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung makikinig kayo sa dakong ito, tamang sinasabi niyong, Apo Kunching, gamutin ako. Subalit ang hindi niyo namamalayan, kung tunay kayong nakikinig at nakakakilala sa inyong sinasamba, sa pangungusap pa lang ginagamot na kayo. Sa mga salita pa lang baka nagagamot na kayo. Kung ninanamnam ninyo at inuunawa, sapagkat kayo'y nabubuksan ang diwa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pag-aralan po ninyo ang tao, kumisan sa pagmimithi, hindi na alam yung makakapinsala sa kapwa. Alam niyo po, kung maunawaan lang ng tao, yung tao mapagbigay, pagbibigyan din ng Diyos, lahat ng tao'y magiging mapagbigay. Hindi lamang sa bagay, sa pangunawa. Halimbawa, kumisan, sa daanan lang may mga nag-aaway. Tama po ba? Kung kapwa kayo may pagmalasakitan at panguunawa sa bawat isa, magbibigayan kayo, hindi kayo magigit-gitan. Hindi kayo mag-aagawan.
Hindi kayo maglalamangan, kundi kayo'y magbibigayan. Buhay ba ang Ama? Kaya dito makikita ang taong may takot sa Ama. Ang taong may pagpaparaya, nalulugod ang Amang dakila. Ang taong mapagparaya, nasisiyahan, nalulugod ang Amang dakila. Subalit ang taong malabis, makamkam, makasarili, walang kasiyahan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, patnubayan kayo ng malawak na pangunawa, matigib kayo ng kagalakan at kasiyahan, kayo rin ang makakadama ng mainam. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, kung kilala mo ang Ama at sumasa Kanya ka, iiwas ka na sa alam mong magiging daan ng pagkakasala mo. Kaya mapapalad ang mga umiiwas sa batid nilang daan ng kanilang kasalanan. Sila nang lalayo, silang iiwas. Kaya Ama naman ang kakamtan at mananahan. Alin ang mas masarap? Ang Amang manahan at nakamtan? O ika'y napagalang isip ang damdamin, nahirapan, nang dahil ang gusto mong kamtan ay iba. Magandang umaga po at sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong, sapagkat wala ngang dapat itanong. Humango po tayo mula sa awit, ang kapalaran ng taong matuwid. Purihin si Yahweh. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya ay walang katapusan. Ang taong matwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, naku po. Baka 5-6 hindi rin. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso'y may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi mangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabagsik ang mukha, pagkat ang pag-asa'y lubos nang nawala. Buhay ba ang Ama? At yan ay pawang katotohanan. Kung sasabihin ng tao, naglilingkod ka, ba't di ka nananagana? Ba? Who told you? Kahit ako yung muulam lamang ng ilang putahe, Mga mahal, diyan pinakikita ng Diyos ang katotohanan. Subukan po ninyo, sa halip na mainggit ka, magselos ka sa kapwa mo, na nakikinabang at umaasenso, gusto mo'y maagaw pa ang iba. Aba, magpakatotoo ka at maging tapat kasama. Tandaan mo, sa tahanan mo, mabubuhay kang payapa, masigla, na may galak. Kahit na hindi kayo mayaman. May perpekto bang pamilya? Wala. Subalit, tandaan po ninyo, kapag kayo'y nagkakaisa sa loob ng tahanan,
Dumating man kung minsan ng dilim napapanauli ng liwanag, sapagkat nangingibabaw ang liwanag, hindi ang dilim. Kung ang matatag na asin, ang may alat, ay huwag magiging matabang. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa pananaw ng kapwa mo, kahabag-habag ka at kung ano-anong sinasabi sa'yo, sa puso mo'y maligaya at masaya ka. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nasa inyo ba ang kapayapaan? Purihin ang Ama. Damhin nga ninyo sa kalooban nyo kung nasa inyo. Nawa po. Nasa inyo nga. O ikaw, nasa iyo ang kapayapaan. Dito yan, nagmumula. Hindi dito. Ano? Tiningnan agad nila baka may sakit sa baga yun. Wala sakit sa baga yan. Pero dahil konektado sa tubig, hirap kang huminga, no? Kung pag-aaralan po ninyo, ang tao'y may tubig sa katawan, ba't kaya nagkakaroon ng manas? Ba't kaya lumolobo ang katawan, ano? Sapagkat pag mayroong hindi na nagpapangsyon, o mga nagbabara, o maraming impeksyon ng dugo, nagkakaroon po ng ganyan. No? Ang mga pinagmumulan, halimbawa nagmamanas, nagkakatubig na sa baga. Ano? Ay, kahirap paliwanag, bahala na kayo. Hindi man ako doktor, ano? Paliwanag ng doktor nyo yan. Pero gusto ko lamang pong makatulong sa inyo, kaya ibinabahagi, ano po? Nung unang taon ng gawain ito, doon pinakita ng Panginoon ang kanyang kahiwagaan. Sa isang batang, sa totoo lang po gusto ko nang pinauwi sa kanila Pero ayaw iuwi ng kanyang ina. Hinihiga pa doon sa may sala namin sa dating bahay at tinitirikan ito. Nilabas ng ospital, may sakit sa puso. Mongoloid. Sabi ko, bilang tao, Panginoon, ayoko pong mamatay dito ito. Ayoko mamatay sa tahanan ko. Kaya sa totoo lang po, nung bago ako at walang dambana, pag may mga pasyenteng malala, hindi ko pinapapasok sa bahay ko. Doon sila dito. Sa garahe sila dyan, sa garahe. Ayan yung garahe yan. May silya dyan, sa gilid na yan. Ay, dyan kayo. Bakit po? Tsaka sasabihin ko, Panginoon, patawarin mo po ako. Constancia, kahina ng pananalig mo, anak, patawarin mo po ako. Paano po ba mabubuhay ito? Totoo po yan. Naririnig tayo ng Panginoon. Hanggang sa pinatatag ako, sa mga kaganapang nasilayan ko. Kaya kung hindi po sa pagsilay na yaon at pinakita ng Panginoon, aba, ba't ko kayo gagamutin? Ako hindi manggagamot. Lalo na ikaw. Nako, sabihin ko, pa-hospital ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, yung bata po na yun hanggang ngayon buhay. Hanggang ngayon buhay. Sabi nga po maalala ka mat hindi basta ang mahalaga, may nagawang Diyos sa kanila, masaya ka na. Totoo po yan. Sapagkat hindi naman ikaw ang gumanap nun. Alipin ka lang na sumunod, kaya ka nasyahan. May dinating. Ito po, mga pinakikita lamang. Nakakibit. Mild stroke. Nakadextrose pa. Sabi ko,
Sa sarili ko lang. Dumulog ako, ano? Panginoon, ba't po dito dinala ito? Galing na nga po ng ospital, anong gagawin ko po dito? Ba, anak, kay hina ng pananalig mo. Diyos ko, kailan po kaya ako lalakas, sabi ko. Ano pong gagawin ko? O, sulong lapitan mo. Nilapitan. Tinurusan. Sumigaw! Aba, sabi ko, ginanyan na lang kita, sumisigaw ka. Panginoon, ba't gumaganon siya? Alam mo na yun, Eka, anak. Paalisin mo, Eka. Paalisin mo. Paano ko po paalisin? Ang dami kong tanong sa Diyos. Diyos ko, tama ko. Akalain ko ba yung may paalisin Kala ko'y na-stroke. Ganon. Cecilia! Sabi kay Cecilia, pati ako pinatapang na. Cecilia, kumuha kayo ka ng ganito, ganito, ganito. Nagwala. Ganon. Magsalita kayo ka. Magsalita ka. Nagsalita. Kala ko stroke yun. Hindi pala ka ako. Buhay po ba ang Diyos? Mami na mahal, ano ba ang Diyos na sinasamba nyo? Kilala nyo ba siya? Kung kilala nyo siya, talagang mamamangha ka sa kanyang ginagawa. Sapagkat siya'y mahimala, siya'y mahiwaga. Kaya kung kilala mo siya, tatanggapin mo sa sarili mo na sa iyo man maganap ang tiwaga niya. Buhay ba ang Ama? Isang araw, may dinating. Akay ng kanyang ama. Mababangga sa ilalim ng tahanan. Malay ko bang bulag iyon? Kala ko'y matang manika sapagkat gumaganon-ganon ang mga mata. Sabi ko, Panginoon, ano po ba sakit nito? Di ba't minisahe ko sa iyo, anak? Kapag nasobrahan ang isang premature baby, blank, 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 affected. May affected area. So, hindi ko pwedeng paliwanag sa inyo. Sapagkat ayaw ko manira. At ayaw ko magsalita ng kasiraan. Bahala na silang naninira sa akin. Huwag lang akong manira sa kanila. Buhay ba ang Ama? Bakit? Purihin ang Ama. Anong sabi? Hinamon ko na po ang doktor ko. Kahit yung natitira na lang naming naipundar ko nang nag-abroad ako, magkaroon lang ng liwanag ang mata ng anak ko, ibebenta ko. Ang sagot po sa akin, wala na. Purihin ang Ama, ka-Facebook ko siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Isang araw, pumasok siya sa aking gunita sapagkat nasira na yung cellphone number, yung cellphone na may number siya sa akin. Wala na kaming connection. Subalit, kasalukuyan nagme-mensahe para ko siyang nakikita. Andiyan po si Arlene, na buhay, na patotoo. Pag ganyan namin, Arlene, ito yung naisip ko. Purihin ang Ama. Ngayon po, nagkukumustahan kami. Sensya na po ako. Nasa college na ako. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ilang bahagi lamang sa kaganapan sa gawain ito. Kung paano ang Diyos ay kumilos. Kung paano ang Ama ay buhay. Kaya't kung magtitiwala kayo, huwag sa tao. Sa Kanya mismo. Sa Kanya kayo humingi, sa Kanya kayo magtiwala. Hindi na kailangang kayo ay magpasalamat. Kaya lamang, kung paniniwalaan nyo siya at yung ginagamit ay hindi, humanap kayo ng pagtitiwalaan yung ginagamit. Buhay ba ang Ama? Mamahal, batid lahat ng Ama ang nagaganap sa lupa. Naririnig niya lahat ang pangungusap ng tao sa lupa.
Natatarok niya lahat, nalilirip niya lahat ang laman ng puso ng tao at nababasa niya lahat ang mga papasok at nakapasok ng salita sa iyong diwa. Bakit kung talagang may takot ka, bakit di mo pagnaisin o pagnasahan ang Diyos mong sinasambat, kinikilala ay malugod sa iyo? Buhay ba nga, Ama? Mga mahal, kapag nahihirapan ka, nanonood ka ng sine, kung lumilipad ang isip mo, hindi mo rin naunawaan ang pinapanood mo. Tama po ba? Ganyan din sa pananalig sa Ama. Kung mayroon kang ibang iniisip at hindi mo siya nararamdaman, ano man ang sinasabi na mabuti para sa Kanya, baliwala sa iyo. Sapagkat iba naman ang isip mo. Kaya tanong kailangan, ang maitanim mo siya sa isip mo at maramdaman mo siya sa puso mo upang mapatotohanan mong buhay ang Diyos mo. Buhay ba, Ama? Kaya sa inyong lahat, maliwanag na tinura ni San Pablo. Nangangaral siyang hindi sa katalinuhan nagmula, kung hindi sa kalooban ng Ama, ng Panginoon, na pinangunan niya sa sarili niya, na pinabayaan niyang maghari sa sarili niya, sapagkat ang hinahayag niya ay ang kadakilaan at katotohanan, subalit hindi ang ganang siya. Kaya't natatakot siya na magsalita. Bilang tao, may takot siya. Ganyan din ang sangapukunching. Bilang tao, kung hindi ang Ama, ang paghahari ng Espiritu, ang maghahari, wala pong lakas loob na sambitin sa inyo ang lahat ng tama't tumpak na nais at layo ng Ama sa buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung lahat kayo ay makikipagtotoo, hindi kaya isang araw maramdaman nyong Diyos na bumuhay sa inyo ay siya ring magpapasigla ng pananalig at pananampalataya nyo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, malalapad yan yung babae na yun. Pero purihin ang Ama, sang iglap, lumakad siya. Alam niyo ba, mga minamahal ko, kung may pagnanasa kayong ora mismo, ngayon magaling, lalo yung mga gumagamot sa inyong ginagamit dito. Sapagkat kay sarap na makita mo yung lumakad siya, na hindi siya nakakalakad. Subalit paano? Paano lahat ay kakamtan ito? Nasa sa inyo, mga mahal ko. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mawawa nyo nawa ang ibig at layon ko. Kumusta ka na? Kaya nga, ikaw, masarap ba manggamot? Di mo masabi kung masarap o hindi. Pag hindi gumaling, hindi masarap. Tanggapin na lang natin yun. Kung ayaw nila'y huwag. Buhay ba ang Ama? Alam kong man magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgit
Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalang, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Happy birthday! Manalig, umangkin at tanggapin. Kumusta ka na? Hindi ka na umiikot. Mahirap kaya ang vertigo, no? Oh. Di ba, anak? Ay, mahalaga ang buhay? Mahalaga nga ba ang buhay? Naku po, napakahalaga ng buhay. Mamayang gabi na yan. Mamayang gabi na. Hop! Masama yun. Hala. Hindi sa inyo. Oh, sige. Sa bata. Sa bata. Buhay po ba ang Diyos?
Kung lahat lang po ng mga inaalay sa inyo, binibigyan nyo ng kahalagahan, ay sigurado po magbibigay kalusugan yan, ano? Magbibigay kalakasan. Sa totoo lang po, yung mga umuwi ng ibang bansa, yung mga tumutungo ng ibang bansa, nagpapabless pa sila ng napakaraming candy. At nakakatuwa naman sila, sumasalo sila, oh. Pag yung wala dito, nandun sila, sumasalo sila. Kayo, nakakadaklot, ano? Naway pakinabangan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Sa inyo pong lahat, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Naramdaman niyo po ba kung gaano siya kabuti? Nararamdaman niyo po siya sa oras ng inyong pangangailangan na hindi niyo man sabihin, nakikita niya, naririnig niya. At pagkatapos ay kumikilos siya sa inyo. Hindi po ba? Totoo po yan. Kailangan lang po yung katapatan ng puso niyo. Pumikit lang kayo kahit hindi na kayo, Totoo po yun. Pumikit lang kayo. Nababasa niya na yung laman ng isip nyo. Eh, may mga taong magaling pang magsalita. Kaya pag narinig ni kalaban, alam nyo po, ang Panginoon nakababasa ng isip ng tao. Subalit yung isa, nakikinig lang sa sinasabi ninyo. Eh, ugali po ninyong magsalita. Eka, ay sakit na eka, ay siguro cancer na. Ayun, ginawa niya ang cancer. Buhay ba ang Ama? Subalit kung sa isip mo, Panginoon, sa isip lang, Panginoon ko, Diyos ko, nananalig ako sa iyo, alam ko pong hindi mo ako pababayaan. Purihin ang Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? May nagsabi nga po yung ano niya ni Eka, sasabihin, siguro kasi apo ko, kaya pinagsugat, is masama ang bibig. Sabi ko, salamat sa Diyos. Hindi po ako nagalit, natuwa ako. Bakit ako mangangatwiran? Bakit ako magsasalita ng mangangatwiran? Sino bang masigit na nakakakilala sa inyo? Sige po. Sige po. Sino po ba? Ba't ka magagalit? Tumawa ka. Ano? Kabuti ng Diyos. Sa kabila ng ginagawa mo, ganun pa isipin, matawa ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya, nawa, yung nag-isip na yon, patawarin mo po ako. Gusto ko ipanalangin, mamuno ang bibig. Huwag naman. Buhay ba ang Diyos? Pero alam niyo po, ayoko mangyari sa kanya yun, kaya naawa ako. Sabi ko, huwag naman. Sapagkat pag nag-isip tayo ng masama sa kapwa natin, masama rin tayo. Tama po ba? Kaya kapag sinabi, ano sasagot mo? Ano sasagot mo? Masama po yung halimbawa, pagarian ka ng Ama. Sige, sa Kanya ka sumamba. Masama po yung halimbawa, may nagsabi sa inyo na ibabalik nyo rin sa kanila, huwag pong ganun. Sabi nga sa banal na aklat, pag mayroong nagsalita ng masama sa inyo, ipanalangin nyo. Sa halip na ibalik nyo sa kanila yung masamang sinabi nila, ipanalangin nyo. At ang Diyos, Ama na nakarinig noon at nakakakita, siya nang bahala. Totoo po yan. Gusto nyo po bang kayo'y maging patag? Gawin yung tama ang inyong pananalig sa Kanya. Pabayaan nyo kung ano ba'y sabihin nila. Tama ba? Hindi po ito isang parang pampauto sa inyo o dili kaya ay parang pampamagaling? Hindi po. Totoo po. Subukan lang ninyo, kundi kayo maging masaya.
ang hirap po sa tao, pag may narinig sa kapwa niya, gaganti siya. Ano? Anong nawala sa iyo noon? Kung sabihin ba niya mang ganun at ganyan, para kayong mga manok, pag pumutak yung isa, puputak din yung isa. Pag tumilak yung isa, titilak din isa. Dapat hindi ganon. Ano po? Dapat hindi ganon. Kung tunay ka ng Kristiyano at anak ka ng Ama, pabayaan mong pumutak yung walang asin, walang panlasa. At ikaw na may panlasa na manahimik ka na. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, magkaroon nawa kayo ng asin sa buhay nyo. Panlasang mainam, malalim at matapat na pagtitiwala sa Ama. At pakikita niya, patototohanan niya kung paano mo siya pinananaligan at sinasambang matapat, gagawin niya sa iyo ang dapat at marapat. Pagpalain kayong ganap. May tanong po ba kayo? Wala po, tayo na magsaya. Di pa rin kayo handa? Kasi po, pare-pares kami may naramdaman eh. Kaya, pinabayaan ko lang din sila. Kaya po, Kunching, ba't hindi ka nagbebendisyon? Pati sila, sapagkat nakita naman po ninyo, kung nakita nyo yung unang araw ni Mother, ako po ang saksi nun. Hindi siya talaga pong inaakay lang siya. Yan po ang taong kilala kong matapang, matatag sa sakit. Kahit na nahihilo na talagang naglilingkod pa rin. Pero yung araw na yon, talaga pong hindi siya makakapaglingkod. Sa makatwid, sa gusto man at sa ayaw, talagang dapat niyang ipahinga yon. Subalit, dahil sa pagtitiwala namin sa Ama, sa paniniwala namin sa Kanya na Diyos naming sinasamba, pinaglilingkuran, dahil pagagalingin pa, nakamtan ang kagalingan. Yanawa po ang sumibol sa inyong lahat. Yanawa po ang kamti ninyong lahat. Yanawa po ang maghari sa inyong lahat. Ang tunay na pagtitiwala, pananalig sa mang dakila. Huwag po kayong natatakot sapagkat ang takot ay nakapagpapahina. Huwag kayong nawawala ng pag-asa sapagkat ang nawawala ng pag-asa ay walang pananampalataya. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano, manahimik kayo at manalangin na lamang sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, magtagumpay nawa ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu sa inyo, huwag ang tukso sa buhay nyo. Magandang maga po, tayo na mga minamahal.